mga imahen ng mahal na birhen, mga santo't santa, poon ni Jesus, at marami pang iba. Ito ang mga likha ng mang-uukit at pintor na si Christian Andrew Ramos kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan mula sa bayan ng Bulacan. Taong 2021, nang opisyal niyang sinimulan ang paggawa ng mga poon. Pero bata pa lang daw siya, hilig niya ng masdan ang mga lumang imahen ng kanyang mga lolo't lola. Nang mag-aral ng architecture, tila mas lalo raw naging malinaw sa kanya ang susunod niyang misyon. Pinangarap ko po na sa susunod kaya mga panahon, sa darating na panahon, ako na mismo ang gagawa ng sarili kong mga alagang imahen. Siguro dahil may calling na rin po ni Lord, talagang nag-connect yung from childhood hanggang ngayon. Siguro, inano ni Lord na ito ang gawin mo para may marating ka sa buhay, may turo ka rin na katisismo sa ibang tao. Small family pero passion-filled ang business na ito. Habang siya ang umuukit sa mga kahoy at nagpipintura sa mga ito, nagliliha ang isa niyang pinsan. Ang kanyang mga kapatid naman ang nag-aayos ng mukha ng mga imahe, nagtatahi ng kasuotan at nag-aayos ng karo. All year kasi, hindi nawawalan ng mga nagpapagawa ng poon, lalo na ngayong paparating na ang mahal na araw kung saan kaliwat kanan ang mga Stations of the Cross. Pagdating ng January, Santo Niño, pag September, mga Mama Mary, pag Holy Week, yan po pinaka ang parang peak. Actually, tinatapos ko po ngayon is isang buong tableau na may 10 characters. Depende sa laki at detalye. Inaabot ng 1 linggo hanggang 3 buwan ang pagbuo sa isang imahen. Sinisiguro kasi nila ang kalidad ng mga ito at tunay na mabigyang buhay ang mga poon kahit pa sa maliliit na detalye. Naglalaro sa 20 to 30,000 pesos ang maliliit na imahen, habang ang life size naman ay nasa 50,000 hanggang 100,000 piso. Pwede rin daw magpa-maintenance sa kanila ng mga poon na naluluma na. Hindi lang daw guminhawa ang buhay ni na Christian dahil sa calling na ito. Nagsilbi rin daw silang tulay para sa mga mananampalataya at mga pusong naliligaw o may pangungulila. Tayong mga Pilipino hindi maiiwasan na malungkot. Parang gusto natin ng karamay. Kasi aminin naman po natin, hindi lahat ng kaibigan natin nandiyan. Pero yung mga imahen, pwede nating yakapin, iyakan. Ako po personally, maaga po kasi ako nawalan ng ina. So, yung pangangulila ko sa nanay ko, parang doon ko nakita. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Samahan lang yan ng pananampalataya at pagsusumikap. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.